Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat diyan. Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan ang tinaguriang Queen of all Queens of Philippine Cinema taong dekada 60 at 70, maging ang mga lalaking napaibig sa kanya, mga lalaking minsang naging tapat, subalit nauwi pa rin na tumingin sa ibang mga Eva. Subscribe ka muna kalpanalo bago natin simulan ng mainit na kwento. Maraming salamat. Si Amalia Amador Mulang, tunay na pangalan, ay tanyag na artista sa kanyang kapanahunan. Dahil sa kanyang kasikatan noon ay nabasagan nga siya bilang si Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Tandaan, basta mga Bicolana ay mga Oragon. Opo, siya ay tubong Bicol. Isinilang Agosto 27, 1940, siya ay kilalang tiyahin ni Aga at ni Mulak. Alam nyo ba na siya ang kauna-unahang modelong Pinay ng sabong Lux o first Filipino Lux soap model? Taong dekada 60 at 70 ay gumanap ito sa kanyang sariling mga palabas at kumita nga ng napakalaking salapi sa kanyang mga naturang palabas na siya namang mga panahon ng kanyang kasikatan. Mapapanood mo siya sa mga palabas pantelevisyon gaya na May Only Love at Ang Asawa Ko Huwag Mong Agawin. Pero alam niyo ba na nagsimula siya sa kanyang karera ay taong 1956 dahil nanalo siya sa Sampaguita Pictures bilang Mr. and Miss No. 1 kasama si Romeo Vasquez na kanyang kalabtim noon. Ang Sampaguita Pictures sa inyong kalaman makalpanalo ay isang sikat na production company noon. Si Amalia Fuentes bilang isang aktres ay mapapanood mo sa mga palabas gaya ng Rodora, Sonata, Pakiusap, Ang Senyorito, at Ang Atsay. Sa mga palabas ding Pretty Boys, Bobby, Ako Ang May Sala, Bilanggong Birhen ay naging kalabtim niya noon, si Kuya Romeo Vasquez. Bilang mahusay na aktres ay nanalo nga ito bilang Best Actress Award ng FAMAS taong 1966 sa palabas na Ibulong Mo Sa Hangin. Ganon din taong 1973 sa Manila Film Festival sa palabas na Pag-ibig Mo, Buhay Ko bilang Best Actress din. Alam mo ba na mapapanood mo siya sa 130 mga palabasang pelikulang Pilipino? At dati din siyang membro ng Movie and Television Review and Classification Board o tinatawag na MTRCB. Taong 2013 ay nagretiro nga siya sa pagbibida sa mga palabas pelikula at maging sa pantelebisyon. Ngunit nakalungkot nang ito ay nagbabakasyon sa South Korea ay na-stroke ito. Si Ate Amalia Fuentes ay namayapa October 5, 2019 dahil sa cardiac arrest and multiple organ failures. Inatid siya sa kanyang huling hantungan sa Loyola Memorial Park. Si Romeo Vasquez naman ang unang lalaking nagpatayo ng balahibo ni Ate Amalia. Subalit na uwi sa divorce ang kanilang love story. Nagpakasal sila taong 1965, subalit pagkatapos ng 4 na taon, taong 1969, ay naghiwalay din. Nagkaroon sila ng isang anak na si Lacel Sumilang, asawa ng aktor na si Albert Martinez. Subalit hindi natapos at nagsara doon ang pintuan ng pag-ibig ni Ate Amalia. Pagkatapos ng kanilang divorce ay nakilala niya si Kuya Joey Steven, isang American businessman, at namuhay silang magkasama. Kasama na rin ang kanilang adopted son na si Jerick Stevens. Subalit pagkatapos ng halos 28 taon or 28 years of marriage ay muling nag-divorce sila dahil umano si Kuya Joey ay nagtaksil sa kanya at may iba na itong kinakaringking. Taong 2012 ay namaalam na rin ito sa mundong puno ng hinagpis at kaligayahan. Sa muli, Alpawins Channel nagpapasalamat. Mwah!